umpisahan na po natin itong ating talakayan dito po sa nakita nating balita na kung saan mga kababayan, determinado po talaga ang ating mga kapulisan, ang ating mga law enforcement na ipakita sa publiko na walang big fish mga kababayan pagdating po sa kamay ng batas. Dahil mga kababayan, bukod sa paghunting dito kay Roque dahil itinuturing na po siyang pugante ng kamera, yung pong mga nagkuble at mga nagkupkop dito kay Kibulok mga kababayan ay posibleng imbestigahan at kasuhan ng PNP ng obstruction of justice. So ngayon kung titingnan po nating mabuti, ayon po dito sa nakita nating balita, sabi dito, PNP, zero in on Kibuloy's protectors at Roque. Sabi pa dito mga kababayan, pinalakas ng Philippine National Police, PNP, ang kanilang mga operasyon laban sa mga pangunahing tauhan na nauugnay sa mga high-profile na kaso na target ng mga individual na kumukupkop kay Apollo Kibuloy at ang pagdakip kay Atty. Harry Roque kasunod ng order of detention na inilabas ng House of Representatives laban sa dating opisyal ng palasyo dahil sa contempt. So maliwanag mga kababayan, eto pinapalakas na ng PNP yung kanilang operasyon mga kababayan para masakote at para maimbestigahan yung mga taong nagkuble, nagkupkop kay Kibuloy. So sino yung mga kabilang dyan? Mga kababayan, eto yung mga kabilang dyan sa iniimbestigahan yan at dapat maimbestigahan ng ating mga kapulisan. Kung titingnan nyo, noong mga nakaraang araw, naglabas si Sara Duterte ng statement patungkol po mga kababayan doon sa kinaroroonan nitong si Kibulok na kung saan sinasabi niya na wala na si Kibulok sa loob ng KOJC. So sinusubukan niyang iligaw yung investigasyon ng ating mga kapulisan. So bilang pruweba mga kababayan, ito yung nakita nating balita noong nakaraan. Ibabalik lang natin ngayon para makita ng sambayan ng Pilipino yung pagsusubok nitong si Sara Duterte na iligaw ang investigasyon ng ating mga kapulisan noong mga panahon na hinahanap si Kibulok sa loob ng KOJC. So ito, panoorin muna natin. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na wala na sa Davao si KOJC leader Apollo Kibuloy. Kasunod ito ng nagpapatuloy na paghahanap ng Philippine National Police sa religious group leader sa loob ng KOJC compound sa Davao dahil sa arrest warrant laban dito. Ayon pa sa pangalawang Pangulo, mahaba ang panahon para maisip ni Kibuloy na umalis ng Davao. Nang matanong kung sa tingin niya ay nasaan na si Kibuloy, ang sagot ni BP Sara, ako, kung one guess kung nasaan si Pastor Kibuloy, nasa langit. So maliwanag dito mga kababayan yung paniniwala ni Sara, wala na daw sa Davao si Kibulok. Pero sa KOJC nahuli si Kibulok, dyan pa rin sa Davao mga kababayan. At ito pa yung isa, para makita ninyo kung sino yung mga damay-damay dito sa pwedeng imbestigahan ng ating mga kapulisan at pwedeng masampahan ng kasong obstruction of justice. So ngayon kung titingnan nyo, nag-post si Banat Bay noong September 8 mga kababayan, 4:27 AM. Ang sabi niya dito mga kababayan, pahiya na naman si Torre. Wala sa KOJC si Pastor Bo. Binupa niya mga kababayan. So ngayon kung titingnan po natin, yung mga ganyang klase ng post mga kababayan, yan yung isa sa mga lumiligaw sa isipan ng publiko at talagang pilit nilang inililihis yung ginagawang investigasyon ng ating mga kapulisan. So kung titingnan natin mga kababayan, bukod sa vlogger, bukod dito kay Duterte, pati yung mga member ng KOJC mga kababayan, damay po dyan. Yung mga humarang sa ating mga kapulisan noong nag-iimbestiga ang ating mga kapulisan dyan sa KOJC, damay-damay na po yan mga kababayan. At saka yung mga vlogger na nanguna para mangharang yung mga member ng KOJC sa ating mga kapulisan, yung nag-provoke mga kababayan na lalong magalit yung mga member ng KOJC sa ating mga kapulisan, kadamay din po yan. Ano po? So ngayon, kung titingnan pa natin ang sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Noong Martes inihayag ni PNP Chief General Romel Francisco D. Marbil ang paglikha ng mga dalubhasang kupunan na nakatuon sa mga operasyong ito na binibigyan diin na sila ay isasagawa ng mahusay at sa loob ng mga hangganan ng batas. Sabi pa dito, sinabi ng hepe ng PNP na si Criminal Investigation and Detection Group or CIDG, Director PM Gen
Leo Francisco ay bumubuo ng special composite team na binubuo ng mga opisyal ng CIDG at Anti-Cybercrime Group, ACG, para bumuo ng komprehensibong kaso laban sa mga individual na nagtatanggol kay Kibuloy. So ibig sabihin mga kababayan, sino ba yung mga nagtatanggol kay Kibuloy dyan nung mga panahong hinahanap yan ng ating mga kapulisan? Yung mga vlogger unang-una, yang sina Badoy, yang sina Eric Celis, yang sina Jason Sa. Kaya nga kung titingnan natin mga kababayan, talagang kapag sinampahan niya ng obstruction of justice, ubos yung mga nagtatanggol kay Kibuloy. Kasi unang-una dyan, yung Banatae, yung dati nating kasamahan na naligaw ng landas mga kababayan, yan yung malimit manlait at magmura sa ating mga kapulisan dahil iginigiit nila na wala na dyan sa KOGC yang si Kibulok. Kaya dapat talaga mga kababayan, masampulan ng mga ito para hindi na pamarisan. Ano po, so ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Eto pa, kami ay nagpapakilos ng isang dedikadong pangkat ng pagsisiyasat upang ituloy ang mga kumukupkop kay Kibuloy at humadlang sa hustisya. Ang PNP ay ganap na nakatuon sa pagpapadala sa mga individual na ito sa pananagutan at pagtitiyak na harapin nila ang buong puwersa ng batas, sabi ni General Marbil mga kababayan. Ayon pa sa ulat mula kay MGen Francisco kasama sa Special Investigation Team, ang mga nangungunang investigador mula sa CIDG, Major Crimes Investigation Unit, Legal Division at mga kinatawan mula sa ACG. Ang mga pangunahing gawain ng kupunan ay kinabibilangan ng pagkolekta at pag-verify ng mga post sa social media, publikasyon at iba pang nauugnay sa impormasyon tungkol kay Kibuloy, pagpapatunay ng mga materyal na ito sa pamamagitan ng ACG, pangangalap ng mga pahayag at affidavit mula sa mga tauhan ng PNP na sangkot sa pagpapatupad ng warrant laban kay Kibuloy, pag-secure ng mga testimonya mula sa mga biktima at nagrereklamo at pagkolekta ng mga dokumentong ebidensya mula sa ibang mga ahensya na maaaring magpalakas sa kaso bukod sa iba pa. Yan yung sabi dito mga kababayan. So ano nga ba yung tinutukoy dito na kinukuha ng ating mga kapulisan? Etong katulad nito. Ayan o. Diba yan yung isang halimbawa mga kababayan ng mga post sa social media na inililigaw ang mga tao sa tunay na impormasyon. Kasi sinubukan nilang iligaw ang tao eh. Ang tingin ng maraming tao, ng maraming kababayan nating Pilipino, nasa loob talaga ng KOGC, etong si Kibulok. At sa kabila ng ginagawang pag-iimbestiga ng General Torre, dire-diretso naman yung paglilinis nila mga kababayan ng kalat ni Kibulok sa social media sa pamamagitan ng mga ganitong klase ng post. Ano po na nakikita ng publiko. So kung tutusin talaga mga kababayan, pag nagsagawa ng investigasyon, ang PNP automatic damay talaga itong sina Banatbay at yung mga member ng Banatae. Ano po, so sabi pa dito, basahin pa natin. Sabi pa dito mga kababayan, eto pa daw. Makikipag-ugnayan ng team sa Police Regional Office 11 at magsasagawa ng tuloy-tuloy na masusing investigasyon para matiyak ang solidong kaso. Ito ay digital na ebidensya, mga testimonial at mga dokumento. Wala tayong iiwan na bato para mabigyan ng hustisya ang mga nagbibigay daan sa pag-iwas ni Kibuloy, ni General Marbil. So ibig sabihin mga kababayan, lahat ng nagtanggol kay Kibuloy, lahat ng nagpakalat ng fake news, mga kababayan, patungkol sa paglihis ng isyo na hinahanap etong si Kibuloy dyan sa loob ng KOGC, lahat ng yon damay-damay na. Sama-sama na mga kababayan. Walang iiwanan ang CIDG at walang iiwanan ng PNP. Lahat ng mapapatunayang nagkasala dito, automatic yan mga kababayan, talagang dala lahat. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, kasabay nito, pinapakilo sa mga special tracker team sa pangunguna ng CIDG para hanapin si Atty. Harry Roque. Matapos ipag-utos ng House of Representatives ang kanyang detention for contempt, tiniyak ni General Marbil na ang mga operasyong ito ay isasagawa ng may pinakamataas na antas ng profesionalismo at paggalang sa angkop na proseso. Mga kababayan, so ibig sabihin, hindi lang pala
yung pinagtutuunan ng ating mga law enforcement, hindi lang pala yung mga kumukop dito kay Kibuloy, kung hindi, pati etong si Roque, mga kababayan. So ibig sabihin, determinado na ang PNP na pagbayarin lahat ng mga nagkasala, lahat ng mga lumapastangan at bumastos sa batas ng Pilipinas, mga kababayan. At isa sa nasampulan dyan ay si Kibuloy at si Alice Guo. So ngayon, susunod dyan, mga kababayan, etong si Roque, dahil pinagtutuunan na ng PNP ng pansin na makita at mahanap at matunton kung nasa saan etong si Atty. Harry Roque. Ano po? So ngayon, sabi pa dito, mga kababayan, basahin pa natin. Eto pa. Opisyal naming natanggap ang kahilingan mula sa kapulungan ng mga kinatawan at ang PNP ay ganap na nakatuon sa pagpapatupad ng kautosang ito habang sumusunod sa aming pangunahing mandato. Ang ating pangunahing tungkulin ay igalang ang mga desisyon ng ating mga demokratikong institusyon at tiyaking protektado ang mga karapatang pantao sa buong prosesong ito. Pinaniniguro pa ni Marbel na idadagdag ni Marbel ang kapwa ang composite team na nagtatarget sa mga protector ni Kibuloy at mga tracker team na nakatalaga kay Atty. Harry Roque. Nakatuon kay Roque sa pagtiyak na maibibigay ang hustisya at ang PNP ay patuloy na magbibigay ng napapanahong update sa mga operasyong ito habang sila ay umuunlad, mga kababayan. So ibig sabihin, bukod pala kay Roque, talagang may isang grupo or may grupo ng ating mga law enforcement na nakatutok sa mga nagkuble, nagtago, nanligaw, mga kababayan, para mahuli etong si Kibuloy. So ibig sabihin, ang mga damay-damay dyan, pihado, mga kababayan, si Jay Sonsa, si Banat Bay, yung mga apostol ni Banat Bay, yung mga member ng Banatae, kasama dyan sina Jay Guevara, mga kababayan, at pihado kasama din dyan yang sina Loren Badoy. Kasi binabastos din nila, mga kababayan, yung ating mga law enforcement noong mga panahon na hinahanap sa loob ng KOGC yang si Kibuloy, mga kababayan. At especially, yung pinakamatinding tatamaan dyan, yung pinakapinuno nila na si Digong. Kasi unang-una, di ba, nagbitaw si Digong ng salita. Ano yung sabi ni Digong, mga kababayan? Alam niya kung nasa saan etong si Kibuloy, pero secret lang, mga kababayan. Tapos, sinubukan niya pang iligaw. Di ba, may mga binanggit pa etong si Digong na address, mga kababayan, sa may Tamayong, pero wala naman doon etong si Kibuloy. Yun lang pala, nasa sa loob lang pala, mga kababayan, ng KOGC, at doon lang pala masasakot at mahuhuli etong si Kibuloy. So ngayon, kung titingnan po nating mabuti, mga kababayan, damay-damay na yung mga yan. At talagang malaki ang posibilidad na kapag ka nakalikom ng sapat na ebidensya, mga kababayan, makakasuhan yung mga yan. Madadala yung mga yan na magpakalat ng fake news para protektahan ang isang pugante. Ano po? So ngayon, mga kababayan, eto pa, yung isang halimbawa na sinasabi ko sa inyo kanina, na naaabuso o nalalapastangan yung ating mga kapulisan nung panahon na hinahanap niyang si Kibuloy sa pamamagitan ng pangmamaliit, mga kababayan, paggamit ng mamamayang Pilipino para batikusin itong ating kapulisan. Yan, mga kababayan, masasabi natin na pasok din. Panoorin nyo itong video nitong si Badoy kung paano niya bastusin, mga kababayan, yung ating mga law enforcement habang nagpapatupad sila ng kanilang tungkulin. Eto, pakinggan po natin. Abusado, arugante. Yan po si Doc Loring Badoy. Bastos kayo sa Pilipino, wala kayong respeto sa Pilipino. Arugante, lasing kayo sa kapangyarihan. What? There was a video. Bakit tahimik ka ngayon? Dala ko lang ang ngit ng Pilipino. Tingnan niya ano yung sabi, mga kababayan, nitong si Badoy. Mga bastos kayo, mga arugante, mga sakim kayo sa kapangyarihan. At tapos sinahamon niya pa itong ating kapulisan. Alam niyo, mga kababayan, sa totoo lang, saludo ako sa ating mga law enforcement dito. Alam niyo ba kung bakit? Kahit minamaliit sila nitong si Badoy, kahit pinagsasalitaan sila ng sobrang sakit, pinagsasabihan ng kung ano-ano, mga kababayan, kita nyo, yung ating law enforcement nakatahimik lang, nakatingin lang kay Badoy. Hindi pinapatulan kahit masakit magsalita. Habang yung mga kasamahan natin vlogger dati,
binibidyuhan pa yung ating mga kapulisan. Para nga naman kung sakali na hindi magustuhan ng ating mga kapulisan yung masasakit na salita nitong si Badoy, ang kukuhanin lang nila na video mga kababayan, yung reaction lang ng ating mga kapulisan and then ikakat nila at yun ang ipapakalat nila para magmukhang masama yung ating mga kapulisan. So ngayon kung titingnan natin mga kababayan, ganito sila gumawa ng kanilang hakbang. Ganyan-ganyan. Pinuprovok muna nila sa umpisa, tapos bibidyuhan nila yung pulis, palalabasin nilang masama. Kaya nga kung tutusin, dapat talaga itong mga katulad nito, masampula ng ating mga kapulisan kasi kung hindi nila itinatago si Kibuloy, hindi nila babastusin yung ating mga law enforcement. Ayun o, kung titingnan nyo kung pagsalitaan ni Badoy dito, yung ating mga law enforcement sobrang tindi. Buti nga mabait yung pulis na minumura-mura niya. Dito mga kababayan. Ano po, ulitin natin. Ano sinisira ninyo? Abusado, arogante. Parang ang inano pa nga ata niya ng kanyang kamay eh. Wait lang ha. Ano sinisira ninyo? At dinuro pala niya mga kababayan. Dinuro niya pala dito tong pulis. Ano sinisira ninyo? Abusado, arogante. Yun po si Doc Loring Badoy. Grabe no. Ano yung sinabi? Para may sinabi siyang mamatay ka. Ano yun? Kayo sa Pilipino, wala kayong respeto. Yun po si Doc Loring Badoy. Mamatay ka. Yun yung sabi niya sa pulis. Tama ba ang pagkakarinig ko mga kababayan? Wait, ulitin nga natin. Abusado, arogante. Yun po si Doc Loring Badoy. Oo nga mga kababayan. Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali ha. Pagkatapos niya magsalita ng arugante, sinabihan niya yung pulis na mamatay ka mga kababayan. Hindi, pakitama na lamang po ha kasi medyo mahina yung medyo mahina yung nasa video. Pero ang sinabi niya dito mga kababayan, parang mamatay ka? Parang sinabihan niya ng ganon. Anyway, pagpatuloy pa natin. Ang kaano niya dito mga kababayan, itong si Colonel Alito Patay. Yan yung ano niya. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Bastos kayo sa Pilipino, wala kayong respeto sa Pilipino. Mga arogante, lasing kayo sa kapangyarihan. What? There was a video. Bakit tahimik ka ngayon? Dala ko lang ang ngit-ngit ng Pilipino. Bakit ka hindi matapang ngayon? Porket nandiyan yung mga senador? Yan sila mga kababayan. Yan ang tatak ni Loring Badoy. Basto sa mga kapulisan at ginagamit yung mga senador mga kababayan. Ano po, ipuprovok nila yung pulis. Tapos pag hindi pumatol yung pulis, ipanglalaban nila yung mga senador. Kaya daw tahimik itong pulis kasi naandyan yung tatlong paepal na senador. Mga kababayan katulad ni Bato, ni Robby, ni Bongo. Diba sila lang naman yung mga nagpaepal dyan mga kababayan para iligaw yung investigasyon ng ating mga kapulisan para ialintala yung ginagawang paghahanap ni General Torre dito kay Kibulok mga kababayan. So kung makikita nyo, ito yung isang halimbawa na talagang kung ito mapapalagay sa kapangyarihan, talagang aabusuhin ito yung kanyang kapangyarihan mga kababayan. Eto, biruin nyo ha, ang panakot niya dun sa pulis nakabidyo ka. Tapos nagsasalita siya ng kung ano-ano na masasakit na salita dun sa ating mga kapulisan. Kasi nga mga kababayan, kaya nila nagagawa to na pagsalitaan ng hindi maganda yung ating mga law enforcement kasi nga unang-una mga kababayan, pinoprotektahan nila si Kibuloy. Ayaw nilang mabuking, maalaman ng ating mga law enforcement yung mismong kinaroroonan nitong si Kibulok. Kaya ganun-ganun na lang nila bastusin etong ating mga law enforcement. So ngayon kung titingnan po nating mabuti, yan ba yung itinuturong aral sa pinaniniwalaan yung Diyos na si Kibulok? Kasi kung titingnan natin mga kababayan, kung etong mga ito tunay na relihiyoso, di ko naman nila lahat mga kababayan, hindi sana ganitong mag-aasta etong mga ganitong klase ng tao. Kasi ang tingin ko dito mga kababayan, kung ako personally yung pinagsalitaan yan, tingin ko dyan asal hayop yan. Hindi yan asal tao na maka-Diyos. Kasi unang-una mga kababayan, kung yan ay talagang binubusog ng aral ng Diyos, hindi ganyan yan trumato at hindi ganyan yan magsalita sa ibang tao.
Kasi yung ipinapakita niyang ugali dito, asal hayop yan, mga kababayan. Ano po, na binabastos mo yung kapulisan, tapos habang pinagsasalitaan mo ng hindi maganda, tatakutin mo na naka-video. Pag hindi ka pinatulan, sasabihin mo kaya tahimik dahil may 3 senador na naandya dyan sa KOGC. So yan mga kababayan, yung isang halimbawa na gamit talaga. Noong mga panahon na kinahanap itong si Kibulok, gamit na gamit ng mga kaalyado ni Digong, gamit na gamit ng KOGC yung ating mga senador. Ano po, kaya nga nakakaawa mga kababayan ang mamamayang Pilipino kasi nagluklok tayo ng mga politiko pero hindi naman pala para sa bayan yung interes. Hindi naman pala para sa Pilipino yung interes. Kung hindi, para sa mga ganitong klase ng tao. Ano po, kasi ang panakot nila may senador mga kababayan. Yun yung ipinambabato nila sa ating mga law enforcement. Para nga naman, hindi sila anuhin ng ating mga law enforcement kahit minumura-mura na nila. Yan yung isang halimbawa na dapat maturuan ng leksyon kasi ito mga kababayan, gaya ng sabi ko kanina, hindi magsasalita yan ng ganyan sa ating mga law enforcement kung hindi nila itinatago si Kibulok. Kung hindi nila pinoprotektahan etong si Kibulok. Kaya dapat masampahan din to etong si Badoy ng obstruction of justice mga kababayan. Kasi unang-una, nagagawa niyang mambastos ng ibang tao dahil sa pagtatago nila at pagkukubli nila sa kanilang pastor na pugante. Ano po, buti nga nahuli. Mga kababayan, ano po, dahil kung hindi nahuli yan, magpapatuloy pa yung mga pambabastos ng mga ito dyan sa ating mga law enforcement. Kaya kung titingnan po talaga natin mga kababayan, etong si Badoy, sa pool naman, kahit pinagtatanggol nito si PBBM, hindi talaga ako believe dyan. Kasi makikita mo naman talaga yung ugali ng isang tao na talagang may pagkaasal, lalo na mga kababayan, di ko naman sinasabing sobrang asal hayop, pero may pagkaasal hayop yung ganitong klase ng gawain. Ano po, hindi ko sinasabing siya. Pero yung ganyang klase ng gawain na nambabastos ka ng ibang tao, may pagkaasal hayop yan.